Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, ng contentment in Christ. Mga minamahal, yung kung ano man meron tayo, ay masaya na tayo. Hindi pinag-uusapan po dito yung dami ng pera. Minsan nga, mga minamahal, kapag marami po tayong pera, sa mga hindi marunong magdala, minsan ito po nagbubunsod sa kanila na mawala sa paglilingkod sa Diyos. Pag marami kang material na bagay, marami kang ari-arian, minsan, mga minamahal, pag hindi ka marunong magdala, ito po ang aagaw sa iyo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi din Biblia, mga minamahal, sabi rito, I know how to be abased and I know how to be abound. Marunong ako, sabi ni Apostol Pablo, marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ibig sabihin, dapat ang mga mananampalataya adjustable yan, dapat para tayong vice script. Kaya nating i-adjust pag may pagkain, praise the Lord. Pero pag walang pagkain, sabi nga ng ating beloved pastor noon, nung bago pa lang ako manggagawa, maminamal, isang beses lang kami kumain. Maminamal sa isang araw, isang beses lang, gabi lang kami kumakain noon. Sabi ng ating mala pastor, kung tayo pagpalain ng mala Panginoon, pakainin tayo niya 3 beses sa isang araw, praise the Lord. Pero kung pahintulot ng malapang na kahit hapunan, wala tayong pagkain, praise the Lord pa rin. Hindi na tayo maghuhugas ng pinggan, hindi na tayo mag-iigib, hindi na tayo mahihirapan. Wala tayong ibang gagawin kundi magpuri. Tuloy-tuloy yung puri natin sa malapang. Tignan niyo po, ang ating beloved pastor, talagang nakaka-inspire. Kahit minsan wala na kami makain, masaya pa kami. Ganun ang buhay namin sa pastoral, mga minamahal. Sapagkat ang mga totoong mga manggagawa ng Diyos, ang mga totoong mga naglilingkod sa ating malapang, kontento po yan. Sabi rito, kung mababasa natin 1 Timothy chapter 6, verse 6 up to 10, mga minamahal, maging kontento tayo. Basahin po natin yung talata. 1 Timothy, 1 Timoteo, Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 10. Dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 up to 10. Dapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas ng anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Dapat ang nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sariling maraming kalumbayan. Amen. Tignan nyo, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Biblia, but godliness with contentment is great gain. Para sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, yung pong kabanalan at yung pong pagiging kontento, godliness with contentment is great gain. Ito po ang pinakamalaking pakinabang sa atin, hindi yung dami ng pera, hindi po, mga minamahal, yung maunlad ang ating kabuhayan dito. Sabi, godliness with contentment is great gain. Kasi darating ang araw, maminamal, iiwan natin ang mga bagay na meron man tayo. Iiwan natin ang ating mga sasakyan, ang ating magagarang tahanan. Iiwan natin, maminamal, ang ating magagandang damit, ang ating magandang kabuhayan. Paano kung hindi tayo nakahanda? Katulad po, maminamahal no asawa ni Lot. Kaya sabi ng Biblia, remember Lot's wife. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung asawa ni Lot, ito ang nagbunsod sa kanya na lumingon. Sapagkat hindi niya magawa, maminamal, na iwanan yung kanyang kabuhayan sa Sodom at Gomorrah habang ito po'y pinapaulanan ng apoy, maminamal, at nasusunog. Nangihinayang siya. Kaya nga sabi ng anghel sa kanya, huwag kayong lilingon, pero nilingon niya, siya'y naging haliging asin. Yan po, maminamal. Kaya sabi ng Biblia, wala tayong dinilang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kaya nga sabi ng verse 8, ngunit kung tayo may pagkain at may pananamit, masasiyahan na tayo doon. Yan po, mga minamahal, ang napakasimple pero napakahirap, mga minamahal, na sundin para sa mga, lalo na sa mga may magagandang kabuhayan na kapatiran, medyo may maganda ang kanilang katayuan, mayayaman po sila, marami silang pag-aari. Kaya nga, nakalulungkot po, sabi nga ng Biblia, ito yung magiging silo. Sabi rito, nabasa po natin sa 1 Timothy chapter 6,
mga minamahal, verse 10, sabi rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na nagdanasa sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kalang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ito po'y magiging silo. Sabi po ng 1 Timothy 6:9, datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mahulog sa tukso at silo. At silo sa sa silo at sa maraming mga pitang angal na nakasasama at sila'y naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Silo po pala yun. Kaya kung meron man tayo, ano man meron tayo ngayon, masya na po tayo. Sabi nga ng Hebrew chapter 6 verse 10, mangilag kayo sa pag-ibig, 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5, sabi po rito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan, hindi kaniya papagkulangin at sa anumang paraan hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y naranasan po namin lahat. Mga minamahal, kami mga naunang mga mananampalataya sa inyo, naranasan po namin yan, mga matinding kawalan, mga pagsubok, isang beses lang kami kumakain noon, mga minamahal, pero habang pinagpapala po ang banal na iglesia, ang sekreto ng ating malapastor para hindi tayo malugmok, mga minamahal, sa tinatawag po na discontentment, ang ginagawa ng malapastor habang pinagpapala po tayo, dinadagdagan niya yung pagpupuri. Kasi nung unang panahon na bago ko nung pumasok ako sa pastoral house, mga 1984, ang puri lang namin 2 oras. Pero nung pinagpapala po tayo, habang nadadagdagan yung pagpapala, sabi ng malapastor, pinagpala tayo, dagdagan natin ang pagpupuri sa Diyos. Ginawang 4 na oras ang aming pagpupuri sa umaga. Tapos pagkatapos nung pinagpala na naman tayo, mamaya ginawa na ng ating malapastor, mamaya 8 oras sa umaga lang yan. Iba pa yung good morning prayer. Kaya bali, 9 na oras ang aming prayer sa umaga, sa gabi naman ay 3 oras. At hanggang ngayon, yan po ang sinusunod natin, maminamal, kaya nga, ito po ang pinakasekreto ng ating mga pastor kung bakit mabilis, umunlad, at marami po ang nailalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawang paraan, maminamal, para lumago po tayo, maminamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi, signs that you are maturing as a Christian. Ikaw ay nagmamature na, maminamahal, hunger for the word. Isa sa mga palatandaan na nagmamature ka na sa pananampalataya mo, sabi ng Biblia, kinauuwawan mo, kinagbugutuman mo ang salita ng Diyos. Basahin po natin itong Mateo 5:6 at saka Deuteronomy 8, talatang 3. Mabasahin po natin mga talata. Dito po sa Mateo Kabanatay 5, talatay 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. At ikaw ay pinangumbaba niya at pinagdandam kaniya ng gutom at pinakain kaniya ng mga mana na hindi mo nakilala, ni nakikilala ng iyong mga magulang upang kanya maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat nagmumula sa bibig ng Panginoon. Bawat bagay. Bawat bagay nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamalang sabi ng banal na kasulatan. Ang tao po hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ang sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa salita ng Diyos. Dapat po, maminamahal, kauwawan natin at kagutuman natin ang salita ng Diyos. Sabi, mapalad ang mga nagugutom at nauuwaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Dapat kung tayo man po, maminamahal, ay magkaroon po ng tinatawag na pananabik, magkaroon tayo ng kagutuman at kauwawan, ang panabigan po natin yung salita ng Diyos. Ang isa sa mga signs, mga minamahal ng mga mananampalataya na malapit ng mag-backslide, wala na silang ganang makinig ng salita ng Diyos. Wala na silang gana, maminamahal, na pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Sign yan, maminamahal, na nabusog ka sa mga gawaing makasanlibutan. Mas nabusog ka, maminamahal, mas naging kontento ka sa mga ginagawa mo dito sa mundo. Kaya wala ka ng kapanapanabik na pakinggan ang salita ng Diyos at wala ka ng kagutuman, maminamahal, na kumain ng mga banal na salita ng Diyos.
Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ang pinakapagkain po ng ating kaluluwa. Ito po ang pinakagatas, pinakainumin, pinakapagkain. Sabi dito, basahin natin 2 talata. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2 at Jeremias 15 talatang 16. Dito po sa unang Pedro Kabanatay 2, talatay 2, ganito po ang pagkasabi. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Dito po sa Jeremias chapter 15 verse 16. Ang iyong mga salita ay nakasumpungan at aking kinain, at iyong masalita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Amen. Yan po, mga minamahalan, sabi ng banal na kasulatan. Ang nagmamature ng mga mananampalataya, sabi ng Biblia, kinauuwawa nila at kinagugutuman nila ang banal na salita ng Diyos. Gaya ng sinabi dito, gaya ng sanggol na bagong panganak, nasa inyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Gaya ng nabasa po natin, mga minamahal, sa Jeremias 15, talatang 16, mga minamahal, ito po ang pinakapagkain ng ating kaluluwa. Dito po tayo, mga minamahal, lumalago. Dito po tayo, mga minamahal, lalong lumalalim ang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nabasa po natin, mga minamahal, sabi, ang iyong salita ay ang iyong mga salita ay aking nasumpungan at aking kinain. Ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ito po'y pinakapagkaing spiritual, mga minamahal, ang mga banal na salita ng Diyos. Kaya nga kung nawala na yung pananabik mo na makinig na salita ng Diyos, yan po, mga minamahal, ay signs, mga minamahal, ng backsliding. Unti-unti ka nang inaagaw ni Satanas pag wala ka ng pananabik. Huwag mong isipin, mga minamahal, na napakinggan ko na yung preacher na yan, nakakasawa ng pakinggan, hindi ganun. Hindi preacher po, mga minamahal, ang ating pong pinakikinggan yan. Pinakakain po natin ang ating kaluluwa doon sa salita ng Diyos na dala-dala nila. Kahit sino sila, kahit sino po ang nagdadala ng mensahe, hindi po importante yun. Ang importante, yung salita ng Diyos na dala-dala nila, pagkain po ng ating kaluluwa. Pinakakain nila yung ating mga kaluluwa. Yan po ang totoo niyan, mga minamahal. Yan po ang katotohanan. At ang pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, scriptural memory bank. Mga minamahal, gawin po nating memory bank ang ating mga isip, sa salita ng ating mga lapang pagbubulay-bulayin natin ito, itanim natin sa isip natin, mga minamahal, itago natin sa mga puso natin ang mga banal na salita ng Diyos. Sabi rito sa Deuteronomy 11:18 at Psalms chapter 1 verse 1 up to 3, na minamahal. Ibig sabihin ng scriptural memory bank ang ating puso, gawin natin memory bank ng mga banal na salita ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa Deuteronomy Kabanatay 11, talatay 18, ganito po ang pagkasabi. Kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Dito po sa mga awit, chapter 1, verse 1 up to 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Yan po, mga minamahal, ang pangatlong paraan para tayo po'y maging matured Christian. Para tayo po'y lumago, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang mga salita ay ilalagak natin sa ating mga puso at sa ating mga kaluluwa. Itatali na pinakatanda sa ating mga kamay at magiging pinakatali sa ating mga noo. Kaya nga nung unang panahon, mga minamahal, mga mananampalataya, noon talagang literal
Literal lang itinatali sa kanilang mga noo yung mga talata. Mga minamal yung tinatawag na Pentateuch, yung five books of Moses. Lahat ng mga mahalagang talata, nilalagay nila sa kanilang mga noo. Itinatali nila, mga minamal, sa kanilang mga noo para hindi nila makalimutan. Sa atin, hindi na natin literal na dapat gawin yan. Dapat, tandaan po natin, magkaroon tayo ng pananabik. Napakinggan ang banal na salita ng Diyos at tatandaan po natin, hindi yung pinapasok mo lang sa kabilang tenga, pinalabas mo rin sa kabilang tenga. Pagkatapos mong makinig ngayon, nakalimutan mo na mamaya. Hindi ganun, maminamal, kundi sabi ng Biblia, iyong ilalagak ang mga salita ng mahal na Panginoon sa iyong puso at sa inyong kaluluwa at itatali na pinakatanda sa inyong mga kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Kasi nung unang panahon, talaga nilalagay nila sa noo nila yung mga salita ng Diyos. Yung mga talata sa banal na kasulatan, literal. Pero tayo hindi na natin literal na gagawin yan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamal, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni naupo man sa upo ng manliliba, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan ng mahal na Panginoon ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kasi sa panahon ngayon, maminamal, marami akong kilalang mga mananampalataya. Pagpatungkol po sa mga payo ng masama, yung mga tinatawag na joke, yung mga biro, pagbiroan, nagkukumpulan. Pag mga walang kabuluhang pag-usapan, nandun sila, nagkukumpulan. Pero pag patungkol na sa salita ng Diyos, isa-isa nang nagpapaalam, isa-isa nang nawawala. Ganun mga minamalang makikita mong senaryo ngayon sa panahon natin ngayon ng mga mananampalataya. Talagang parang kinaumayan na nila yung salita ng Diyos. Parang yung salita ng malapang naging tinatawag na killjoy na lang sa kanila. Killjoy. Parang inaayawan na nila, maminamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, dapat ito'y maging kasiyahan natin. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At ang pakinabang nito, sabi ng Biblia, siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos sa tubig at magbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at ang kanyang gagawin ay giginawa. Ibig sabihin, maminamal, ang dulot sa inyo nito ay pagpapala. Pagpapalain kayo. Sabi magbubunga tayo sa kapanahunan. Ibig sabihin, mga minamahal, uunlad ang kabuhayan natin sa tamang panahon. Pag malago na tayo sa pananampalataya at ang sabi, hindi tayo malalanta. Ibig sabihin, hindi ka magiging drain, hindi ka magiging walang alam sa mga bagay na spiritual. Sabihin, magiging mas mainit ka sa mga ibang hindi nakikinig ng salita ng Diyos. At sabi pa, lahat ng iyong gagawin, giginawa. Lahat ng gagawin mo, giginawa. Magbukas ka ng negosyo, uunlad yan. Pumasok ka sa trabaho, maminaman, mapopromote ka. Lahat ng gagawin mo, maminamal, hindi ka iiwan ng ating malapan ng pagpapalain ka. Giginawa ka, mga minamahal, katulad namin na naranasan namin yan. Mga minamahal, nung ako'y nagtatrabaho noon, at ako'y magpo-full-time worker na sabi, nakikiusap yung aking manager, yung aking amo. Talagang gagawing 4 na doble ang aking sweldo. Ang sweldo ko noon, 6,000 a month. Gagawin pong 4 na beses yung 6,000. Biro mo 6,000 times 4. Magkano yun? Isang buwan yun ang susweldoin ko. Pero sabi ko, hindi po. Ako po ay may calling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, nagpapaalam po ako na maayos sa inyo para magampanan ko po ang calling sa akin ng ating pinakamamahal. Talagang umiiyak po yung amo ko, nakikiusap na wag akong umalis dahil isa raw po ako sa katiwala niya. Maminamal, pero wala akong magawa, maminamal, sapagkat calling sa akin ng ating mahal na Panginoon. Pero nung ako'y naging worker, maminamal, imagine, 1984, ang blessing namin, 5 pesos. 5 pesos. Yung 2 piso, pambili namin ng sabon panlaba, yun na rin ang aming toothbrush, yun na rin ang aming pong shampoo, yun na rin, maminamal, ang aming panlaba. Yun na rin ang panligo namin, at mga minamahal, yung 2 piso, pambili kong tinapay, pambili kong pagkain, at yung piso, tithes and offering. Ganun, mamin, ang pinagkakasya namin yung 5 piso. Pero ngayon, pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, ang dapat po nating tandaan. Gusto ng ating pinakamamahal pa na maging matured po tayo. Sa uling talata,
dito sa Biblia, mga minamahal, pag tayo po, mga minamahal, ay sumusunod sa kalooban ng malapang, sabi rito sa 1 Kings, huling talata na po, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, ito po magiging bunga ng ating pong tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin. Dito po sa Unang Hari. Unang Hari, Kabanatay 2, 3 at 4. talatay 3 at 4, ganito po ang pagkasabi. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, at saan ka man pumihit. Sa 4, upang pagpagtibay ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanyang lakad, o sa kanilang lakad, na lalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Amen. Yan po, maminamalang pangako sa atin ang ating dakilang Diyos. Ingatan lamang natin ang bilin ng Panginoong Diyos. Lumakad tayo sa kanyang mga daan. Ingatan natin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos. At sabi po rito, maminamahal, tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagtitibayin ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin. At ang sabi po rito, maminamahal, ang ating mga anak, ang ating mamahal sa buhay, maminamahal ay kung iingatan din nila ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maminamahal, sila po ay pagpapalain, hindi sila kukulangin ng lahat ng bagay. Pagpapalain ka material, physical, higit sa lahat sa spiritual, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, mga